Ang alamat ng bubuyog. Noong araw, may matandang babaeng nakatira sa isang luma at sira-sirang bahay. Pero kahit ganoon ang bahay niya, maraming tao ang pumupunta roon. Bakit? Dahil siya ay may magandang hardin. Sa kanyang hardin ay maraming bulaklak. Ang mga bulaklak ay magaganda at mababango. Ang mga ito ay makukulay rin. Nagtataka ang mga tao kung paano naaalagaan ng matanda ang hardin. May nagsasabi sa tuwing gabi, nagiging diwata ang matandang babae. Ang diwata ang nagdidilig at nag-aalaga sa mga halaman. Isang gabi, biglang nagising ang matandang babae. May narinig siyang mga ingay. Ang ingay ay galing sa kanyang hardin. Sumilip siya sa kanyang bintana. Nakita niya na may mga babae at lalaki sa kanyang hardin. Pinipitas nilang magagandang bulaklak. Nagbubulungan pa sila at nagtatawanan. Dumungaw ang matandang babae at nagsalita, "Maaari kayong pumitas ng bulaklak, pero huwag niyong bubunutin ang mga halaman. Huwag din niyong babangin ang mga sanga." Pinagtawanan siya ng mga kabataan, "Huwag niyo kaming pakialaman. Bubunutin namin ang gusto naming halaman. Ililipat namin ito sa aming bakuran." Sabi nila. Patuloy silang nagtatawanan at nagbubulungan. Nagalit na ang matandang babae. "Wala kayong galang, hindi na nga kayo nagpapaalam, naninira pa kayo. Dapat lamang naparusahan kayo," sabi niya. At unti-unti, lumiit ang mga babae at lalaki. Tinubuan sila ng mga pakpak. Naging anim ang kanilang mga paa, pero wala silang mga kamay. Hindi na rin sila makapagsalita at makatawa. Panay na pss, pss, pss ang lumalabas sa kanilang bibig. Tuluyan na silang naging mga bubuyog. Gustong-gusto nilang lumapo sa mga bulaklak. Saan nakatira ang matandang babae? A. Isang palasyo. B. Isang luma at sira-sirang bahay. C. Isang malaking bahay na bato. D. Isang bagong bahay na kahoy. Saan nakatira ang babae? Sa sira-sirang babae. Very good. Maraming tao pumupunta sa bahay niya sapagkat A. Maraming hayop sa bakuran niya. B. Maraming pagkain sa bahay niya. C. Magandang kanyang hardin.